Kasi kung talagang ang panghahawakan niya, mga boss pa mo sir, yung walang extradition treaty ng bansang Pilipinas at ng Portugal at hindi siya basta-bastang pwedeng damputin, lalabas yan. Kakain sa labas, i-enjoy yung ano niya, sitwasyon niya. Di ba? Pero umaabot siya sa punto na talagang walang labasan ng bahay. Alam niyo ang hirap no ng sitwasyon nila. Mayaman sila, madaming pera, madaming pwedeng panggastos, madaming pwedeng ipang gala, ipang happenings pero hindi nila magawa mga bossing. Bakit po? Dahil may takot sila na baka sakali biglang damputin din pa din sila. Di ba? Ang hirap nung ganon. Kaya tayo, lagi ko sinasabi sa inyo mga kababayan yung tama na yung saktuhan sa atin. Okay na yung meron tayong kinikita, di ba Ma'am Trek Sibilia at BG Badyola, no? Nasaktuhan pero galing po sa legal, mga kababayan. Sabi ni Sir Jorge Edralin, what is the sense of wealth if you can't enjoy it? Totoo yan. At nagtatago ka. Masakit ho sa ulo ang dinadala nitong si Saldico at nung buong pamilya niya. Hindi lang po basta-basta, mga kababayan. Tuloy natin. Hindi naglalakad. Doon na siya mismo sa balikan na. He's a poor man with the... Pero mo, parang nakakulong ka din. Di ba? Hindi lumalabas, hindi pumupunta kung saan. Wala, nasa loob lang ng bahay, mga kababayan. Kasama lang yung pamilya. Para saan pa yung bilyon-bilyon? Para saan pa yung paano ba nagpahukay ka ng pailalim, siyempre pailalim, pahukay nga di ba? Para lalagyanan ng pera mo. Kung hindi mo naman ma-enjoy, wanted ka pa. Hindi ho kagaya natin, mga boss pa mo sir. Tingnan nyo naman ang kalagayan natin. Di ba? Si Chi, kahit kailan niya gustong lumabas, okay lang. Si Ma'am Trek Sibilia, kahit kailan niya gustong gumala, okay lang. Hindi kagaya nitong mga ito. Pag lumabas, pag gumala, natsyempohan, aroy, oblo, ang sasapitin. Di ba Mark Estacador? Tuloy, ay nasa tuloy. Lot of money. Sa lahat ng pera niya, wala siyang mabibili ng kalayan, wala siyang hindi na ma-enjoy pera niya. Hindi nila ma-enjoy ang pera nila. Parang nakakulong din. Sabi na Ma'am Julby, Sestina. Problema yan. Sakit sa ulo niyan. Basta madadampot si Ko dahil walang extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Portugal. Nakakuha si Ko ng Portuguese passport sa pamamagitan ng isang programa na ang kapalit ay pag-i-invest doon. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Na kung bakit ko nasabi, Ma'am Neng Gigi, late ka! Oo, alam ko, late ka, Ma'am Neng Gigi. Yan na, sinout out na kita kahit late ka. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Na tipo ho bang napakadali para sa kanilang mag-invest Napakadali para takasan yung pagpapauwi sa kanila. Ako naniniwala ako na talagang simulat sa pool pa lang, pinag-aaralan na nila to. Dahil alam nila na ganito yung mangyayari. Na ganito, na pagka yung nabuko na sila, ipapahagilap sila kung sino man ang presidente na mauupo nung panahon na yun. Ito na nga po yun nangyayari, mga bossing. At nagiging escape plan nila itong bansang ito. At saka yung isip nila, hindi matatahimik. Correct. Ang hirap po niyan, yung tipo bang punta ka sa isang lugar, nakaganon yung mga mata niya, no? Hindi mapakali. Yung tipo bang tayo, mga kababayan, example, no? Kunyari pupunta ho tayo sa isang theme park. Tayo, ang gagawin natin is i-focus lang yung ating mga utak kasama yung mga kasama natin at enjoyin yung mga panahon na nandoon tayo. Yung mga yan, hindi. Miski ho nakasakay sa rides yan, yung tipo bang wala kang ibang iisipin kundi yung pagsakay mo sa rides, ay nako, sila nakasakay sa rides, naku pagbaba ko baka may humuli sa akin naku pagbaba ko baka may umaresto sa akin naku paglabas ko ng theme park na to may sasalubong sa akin posas di po ba? Ang sakit sa ulo, yung stress na yan, mga kababayan.
Batas nila, if the offense was committed before the granting of the passport, pwede na lang ipadala pwede siyang extradite. Pag kung hawak nila yung passport at nakumit yung offense, ay hindi nila extradite. As Oh, ganun pala yun. Kung nag-commit siya nung krimen, bago yung passport, pwede siyang i-extradite. Pero kung hawak niya na yung passport tapos nakakommit siya ng offense, hindi na siya pwedeng i-extradite. Ganun pala yun. Ano kaya ang nauna? of our information, 10 years ago pa lang may passport na siya. Oh, 8 years ago pa lang. Tama, di ba? 8 years ago pa lang, may passport na siya. So, naghahanap kami ng kaso ngayon na 10 years older para yun ang ipapile namin sa kanya. Ang balita raw ni Remulla, posibleng gusto nang umuwi ni Ko. Yung bumalik. Pero again, it's Totoo naman eh. No? Totoo ho yun, mga kababayan. Miski ho kami dito nakatira. Although nasanay na kami dito, mga boss mo, sir, sa pagtira dito. Pero ang bawat Pilipino masasabik po yan sa pag-uwi sa Pilipinas kasi yan po yung ating lupang sinilangan, mga kababayan. Ako, kung sakali ho na dumating ang panahon, oras na kinakailangan ng magretiro ho, ibebenta ko yung mga negosyo dito, mga kababayan. Sa Pilipinas pa din ho ako magretiro. Masarap mag-retire, masarap mamahinga po, no? Sa ating bansang sinilangan. Hindi ho yan nagkakaiba o wala pong pinagkaiba yan kay saldi ko. Gusto na niyang bumalik, no? Ano sabi? Again, it's nothing we can. Exxon, kasi ano siya, third-hand information. So, hintayin natin ma-develop daw, sabi. it's nothing we can expound on kasi ano siya, third-hand information eh. So, hintayin natin ma-develop pa. Kahapon, binanggit ni Remulla nagpaparamdam si Ko sa pamamagitan ng mga pari na gusto nito makipagdialogo sa gobyerno. Pero paglilinaw ngayon ng kalihim, Yung kay Saudi, third-hand information yan. Kaibigan ng kaibigan. So it's actually, ang value niya is on the Marites level. wala namang komento si Ombudsman Crispin Remulla na nakatanggap umano ng feelers ni Ko. Sabi naman ng abogado ni Ko na si Atty. Ruy Rondain, sa pagkakaalam niya ay siya lamang otorisadong magsalita para kay Ko. Pero kung meron mang feelers, hindi raw ito otorisado. May paramdam o wala, tuloy ang pagtugis kay Ko. Pina-follow up na ng NBI sa Interpol. Sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, no? Flight is a sign of guilt. So ayun, parehas silang nagtatago. Parehas silang nagtatago, mga kababayan. Ngayon naman, mga boss, bukod pa, ang dami nagtatago ngayon, no? Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, marami ho ang nagtatago, mga kababayan. At isa na nga po dyan, mga boss, mo, sir, walang iba kundi si Atong Ang.